Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik pong muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo. Magkomentuhan na po tayo mga kababayan, umpisa na po natin. Ito pong putok na po to at pinag-uusapan na po sa social media at sa mainstream media. Ang pagiging dismayado. Dismayado daw po ang isang Senate President na tinatawag din pong school bukol at Wambol University. Graduate daw po umano. Mga kabayan, hindi po siya isang abogado, pero dismayado po siya sa hatol po, mga kabayan, sa desisyon ng 15 justices ng ating bansa. Mga kabayan, ang Supreme Court. Ibang klase po to. Painggan po natin at komentuhan po natin ang kanyang mga tinuran at ang kanyang katwiran. Kaya po siya dismayado. Ito po mga kabayan, pakinggan na po natin. Ibang klase to. Come here. Look, as soon as I have read some of the comments of the legal luminaries. Talagang, wow, ibang klase to. In other words, ako, bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. Okay. Usapan namin yan. Kasi, ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, ano? Pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para, or maghihintay tayo, decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito, kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. So, nakakapagtaka eh. Baka nga, it will take years, mga retirement, bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon. Kung hindi nila ako, ayoko ng CONCON, ayoko ng Constituent Assembly, pero pag gaganyan ang usapan, payag na ako. I have read some of the comments of the legal luminaries. Grabe, no? Grabe po. Meron tayong ganitong klaseng politiko at meron tayong ganitong klaseng Senate President. Ibang klase ang pananaw sa buhay nito. Ibang klase. Unanimous ang boto. Hindi niya matanggap. Saan ka ba naman nakakita? I-impeach nyo ang Vice President. Wala siyang ginawang mali. At pati ang COA. COA na mismo. Hindi po sinasabi ng COA at maayos po ang kanyang audit sa COA. At saan ka rin nakakita, i-impeach nyo ang Vice President? Confidential. Confidential. Diba? Gumawa muna kayo ng batas na ang confidential fund ay pwedeng imbestigahan. Hindi po ba? At pwedeng i-impeach ang confidential. Baka napakarami pong ma-impeach sa may hawak ng confidential fund. Hindi po ba? Ibang klase itong mga tao na ito. Ito pa po isang mga tambay. Pakinggan pa po natin ito. Ibang klaseng senador ito. Ito ang isang efficient at sobrang My thinking would be, they have a different agenda. It's not a different thinking or what. Ibang tumbok nila, iba ang focus nila. Siguro. Kaya ganun ang nangyari. Or hindi nila pinansin yun. Or hindi nila gawa. Dahil baka ibang style sa sa Supreme Court eh. Baka pag nag-meeting sila, nag-unbank sila, tapos tumigil sila, adjourn na sa kanila yun. Wala sila nung suspend until tomorrow o suspend until next week. Wala silang ganun siguro. Sir, yung nabanggit nyo lang po baka may agenda yung Supreme Court. May mga nagsasabi kasi na baka ang goal nila is hindi rin sila ma-impeach. Kaya pinaghirap nila yung process. Ganun po ba yung nakikita nyo ring dahilan? Well, mahirap magbintang pero that's a possibility. And I've heard that from other people. Oh no! Parang ganun. Humirap eh. Humirap ang pag-impeach eh.
only because there was a question, the petition sa Supreme Court about the constitutionality of the impeachment ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Dapat nun right then and there nasabi na agad eh. Pero yung ginamit kasi ng mga dahilan, yung mga dinamit na dahilan, hindi pwede. For example, yung adjournment, hindi naman eh. Pangalawa, hindi raw yun yung first, hindi, yun yung first na inapprove eh. Lahat ng final, hindi pa pwedeng pag final eh, yun na. Otherwise, wala ka na may impeach. Kasi ang gagawin ng kahit sino, magpa-file ng impeachment ng walang kakwenta-kwenta, basurang impeachment, siguradong walang mangyayari. Hindi na pa pwedeng entertain yung pangalawa, pangatlo, pang-apat na impeachment. Dahil doon sa sinasabi nilang yun. Di ba? So, bakit hindi mag-iisip ang tao na meron silang ibang agenda other than just really deciding on whether that particular amendment, particular impeachment is constitutional or not? Napakadaming dahilan na mali. O yung sa inyo, sa ABS, ni-report nyo raw. Di ba? Nasa decision. Imagine, it finds itself in the decision of the Supreme Court a wrong press release, a wrong press report, at ginawa pa kayong mali ang ABS. Di ba? I can imagine. Wow. Ibang klase. And now, they did not correct all these things in this decision. Pati yung, ako talagang very critical ako doon sa sinasabing adjournment eh. Di naman kami nag-adjourn eh. Wala naman adjournment sinidie eh. Iba yun eh. Suporta ako doon naman doon. Ako sa sinasabing impeachment should not be abused. Suportado ako doon. Pero hindi. Power should not be abused. Sabi ko nga, legislative overreach eh. Wala naman silang karapatang baguhin ang konstitusyon eh. Yung mga batas namin na ginagawa, may karapatan sila guluhin or guluhin sa deklarang constitutional or may correction na gusto silang sabihin. Okay, pero konstitusyon, hindi tama yun. My thinking would be Ibang klase, no? Hindi po kasi politiko eh. Yan po ang hirap, mga kabayan. Pagka politiko po ang nagsasalita at may pansariling interes. Ang mga justices po, hindi po mga politiko. Nahandun lang po sila sa Korte Suprema. At tinatrabaho po nila, puro po batas. Puro batas. Hindi po pang sariling interes. Hindi po ba? Yan na nga lang ang kahuli-ulihan. Ang Korte Suprema, wala ka pang tiwala sa desisyon. Isa kang mambabatas. Kinu-question mo ang 15 justices ng Korte Suprema. Ibang klase ka. Yun ang trabaho nila. Tingnan ang mga violation na ginagawa ninyo. Kayo ba nakita nyo ang pinaggagawa ninyo na violation at pagnanakaw? Hindi po ba? At nakikita po natin ngayon, mga kabayan, real talk, inililihis na po nila ang issue ng korupsyon umano. Hindi po ba? Dinadala na po nila ulit sa mga Duterte at dito po sa impeachment. Nadadivert na po nila yata ang issue ng korupsyon. Trilyon at bilyon-bilyon. Napakahusay po. Talagang systematic at sindikato po ang nanunungkulan po yata umano sa ating bansa. Pati po yata ang Senate President. Sindikato na rin umano. Tumanda na. Tumanda ka na dyan, Tito Soto. Tumanda ka na. Ganyan lang ang makikita ng taong bayan sa'yo. Ibang klase ka. At ang nakita ng taong bayan sa iyo, grabe ka.
Para kang unyango umano. Para kang balimbing. Lahat ng presidente, sinamahan mo. Pagkasama mo na, para ka ng himod umano. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kay galing-galing sa'yo ng dating Pangulong Duterte. Ubod ng galing. Believe ka. Pero ngayon, nahandyan ka na kay Marcos. Ibang klase ka. Masama na ang mga Duterte sa'yo. Yan yata ang pinagkatandaan mo. Ang maging balimbing. Tumanda ka na yatang balimbing umano. Ibang klase ka. Ano ang nagawa mo sa Pilipinas? Ito na nga ang pinakamagandang legasiya mo na magagawa mo sa bansa. Ito na sana makikilala ka, Tito Sen. O Tito Soto, makikilala ka. Kung re-resolbahin mo at aayusin mo at tutumbukin mo ang malawakang korupsyon sa bansa, lalong-lalo na ang may accountability at ang kumukontrol doon sa Kongreso nung 19 Congress sa maanumalyang korupsyon, lalong-lalo sa flood control. Pero ano ang nakikita ng taong bayan sa iyo, Tito Soto? Pagtatakip. Protektahan pa sila umano. Ibang klase ka. Ibang klase. Ngayon, sinisisi mo pa. Dismayado ka pa sa Korte Suprema. Ibang klase ka. Anong klase ka? Ibang klase talaga pagka po meron tayo na ganitong klaseng politiko na hindi yata abogado. Mga kababayan, ibang klase. Pagka pala hindi abogado, palibasa hindi po siya madidisbar. Kaya kaya niyang magsalita ng ganito at parang binabastos niya na umano ang Korte Suprema dahil wala pong mawawala sa kanya. Hindi po siya madidisbar sa ginagawa niya. At mas matindi ito, mas may alam pa siya sa 15 justices natin sa Korte Suprema pagdating sa batas, sa pagsusunog ng kilay na tinatawag. Mga nagsunog ng kilayan, nag-aral, nagpakadalubhasa sa batas, pero merong isang Wambol University na kukundinahin mo. 13-0 po yata ang bumoto na napakaraming paglabag ang ginawa ng Kongreso sa ginawa nilang impeachment sa Vice President. Mga kababayan, ngayon, kung sinasabi mo, napapaboran mo na ang Kongkon, papabor ka na para maghari na kayo ng tuluyan na ganitong klaseng gobyerno, hindi papayag ang mga Pilipino sa mga utak, biya na pinaggagawa nyo sa aming bansa. Ibang klase kayo. Sagana na kayo sa pera. Ayaw nyo pang maglingkod ng tama. Puro pa rin pang sariling interes. Pamumulitika. Bakit? Hindi nyo kasi kayang talunin ng mga Duterte sa malinis na halalan? Yung walang ginagawang korupsyon, yung pa ang pinababagsak nyo dahil sa mga kaswapangan, kagahamanan ninyo, kasakiman sa pera at kapangyarihan, umano. Ibang klase kayo. Ibang klase kayong maglingkod sa bansa. Anong klase kayong Pilipino? Mas pinagtutuunan nyo ng pansin? Mag-aapat na taon na. Wala kayong awa sa mga Pilipino? Korupsyon, pamumulitika, at pinuprotektahan mo pa yata ang mga magnanakaw? Walang ginagawa. Puro laman ng balita. Pamumulitika, korupsyon, trabaho ng mga politiko. Ganito lang ang nahita natin sa mga hindot na ito. Sa mga nagpakademonyo na ito ng mga politiko umano. Di po ba? Nakakalungkot lang mga bayan. Ibang klase. Justices na. 15 justices. Impeach nyo! Kung sinasabi nyo, itong justices
ay mali at dismayado ka, bakit hindi nyo impeach? Impeach nyo sila. 15 yan. Tanggalin nyo lahat. Ibang klase ka. Ang gusto kasi ni Tito Sem, ang mga justices natin ay sumunod sa kanila. Kung ano ang gawin nila sa Kongreso at kung ano ang gawin nila sa Senado, dapat pong sumunod na ang mga justices natin sa Supreme Court sa mga congressman at senador. Kailangan po maging tuta. Ang gusto yata mangyari ni Tito Soto, maging tuta nilang justices natin. Hindi po ba? Kaya nga meron pong three branches of government. Hindi po ba? Hindi kayo pare-parehas. Hindi po ba? Hindi mo saklaw ang judicial. Hindi po ba? Hindi mo saklaw at hindi po saklaw ng judicial ang legislative. Legislative ka. Judicial 'yon, trabaho niya 'yon. Ngayon, sino po ba ang kataas-taasan pagdating po sa batas? Ang Kongreso po ba o ang judicial? Hindi po ba ang nagpapatupad ng batas at sila po ang naghihimay ng batas na mga ginawa nitong mga senador at congressman? Di ba sila hinihimay nila ang batas? Nagpapakadalubhasa sila sa batas. Tapos ngayon, merong isang senador, dismayado itong hindot na ito. Palibhasa po, questionable po kasi pagkapanalo nito eh. Questionable po ang pagkapanalo nitong tao na ito. At ito po ay nanalo po yata ito para lang po yata maglingkod sa kapwa niya politiko. Ibang klase. Ngayon, patunayan mo. Ngayon mo gawin. May impeachment si Bongit na tinatawag na bangag na kanyang ate. Ayan. Diyan mo patunayan. I-impeach nyo si Bongit. Sige. Napakaraming paglabag, korupsyon. Siya ang napakaraming issue ng korupsyon, si Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Sige. Gigil na gigil kayo sa confidential fund na 125 million ng Vice President na malinis siya sa COA. Yan, ngayon. Diyan ka ngayon magmayabang. Ipakita mo sa taong bayan. Ipakita mo na yung nasa kokotit utak mo na dapat ay masunod ay kayo. Ayan, may impeachment si Bongit. I-impeach nyo kasama ng Kongreso. Ipakita nyo sa taong bayan kung hindi makakapal ang mga pagmumukha ninyo. Pag hindi nyo na-impeach si Bongit na tinatawag na bangag, na isang damuka lang issue ng korupsyon, tapos gigil na gigil kayo sa 125 million na confidential fund, na meron ding confidential fund na 4.5 billion si Bongit, ano ka ngayon? Sige nga, ibang klase ka. Pag hindi nyo na-impeach si Bongit, 4.5 billion ang kanyang confidential fund. Ikumpara mo sa 125 million na wala ng confidential ngayon. Ilang taon na pong walang confidential fund ang Vice President. Mga kababayan, ilang taon na po? 2023, 2024, 2024, 2025, 2026. Wala na po siyang confidential fund. Wala na po, mga kababayan. Pero gigil na gigil po sila at dismayado po si Tito Soto, mga kababayan. Ibang klase ka. Huwag sana dumating ang panahon na ikaw, Tito Soto, ay darating din at uusigin ka
ng Korte Suprema. Baka meron din silang hawakang kaso mo na idudulog mo sa Korte Suprema. Na wala kang kabilib-bilib at wala kang tiwala sa mga desisyon nila. Tito Soto, ibang klase ka. Tumanda ka na. Ibang klase. Ngayon lang tayo nakakita, no? Gigil na gigil at dismayadong dismayado sa mga justices. Hindi man lang abogado. Ibang klase. Ginagawang komedya. Ginagawang komedya ang bansa. Hindi po komedya at hindi po pinikula. Hindi po variety show ang ating Korte Suprema. At hindi po sila mga politiko. Sanay na sanay kasi itong mga politiko na ito na kampi-kampi, sabwatan, umano. Kaya gusto po nila, yung pagiging sabwatan nila umano, ay gusto rin nila makipagsabwatan sa kanila ang Korte Suprema. Ganyan po kawawalang hiya ang mga tao na yan, umano. Kaya ngayon, itong si Tito Soto at marami niyang kasamahan na mga kaalyado nila, ano sa tingin mo, Tito Soto? Majority ng Pilipino sa mga pinagagawa ninyo at pinagsasabi mo. Ano sa tingin mo ang masasabi sa iyo? At lalong-lalo na si Cara David. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot po. Nagkaroon po tayo ng ganitong klaseng Senate President. Ibang klase. Gusto pa yatang buwagin ang Korte Suprema. Ibang klase. At ang gusto pa yata, sila na lang ang paniwalaan ng mga Pilipino. Lahat ng pinagagawa nila ay kailangan po tayong tumahimik na at maniwala. Pag sinabi nilang walang nakawan at hindi totoo ang nakawan dahil walang ebidensya, kailangan tumahimik na ang mga Pilipino. At wala ng Korte Suprema na mag-iimbestiga at maghihimay ng kanilang mga ginawa. Unbelievable, mga kababayan. Ibang klase ka, Tito Soto. Maiksi na ang buhay natin. Pero ang ginawa mo, pinakita mo, ibang klase ka. Yan palang legasiya na iiwanan mo sa Pilipinas. Ibang klase ka. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, Tatay Nick ng Canada, si Balance Vision TV, Gay at Siena, si Annie Jo, ako si Pilam, si Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po mga kababayan at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. Maraming salamat po. At God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat mga kababayan. Ingat-ingat po at tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.